kaugnay niyan, may ibang pangamba. May ibang naiisip na maring mangyari itong isang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, pakinig. Apo, Attorney Mac, may mga pangamba, may mga nag-aalala na pwedeng na maaring hindi kaagad natanggapin ng Senado, hindi kaagad maglitis ang Senado. Pero kayo, merong iba kayong iniisip, meron kayong ibang pinapangambahan na attorney? Yes, sa akin palagi kasi hindi naman gagawin ng Senado yun na hindi magkukonvene. Alam mo, si Senator Cayetano is a seasoned lawyer, seasoned politician at alam niya ang batas. Opo. Ang aking pinangambahan dyan ay hindi yung hindi pag-convene, kundi yung pagpapile ng sagot ng Vice President, na kung saan, bukod sa kanyang sagot, ay magpapile siya ng motion to dismiss or motion to quash the articles of impeachment. Na yan ay nangangailangan lamang ng 13 votes. So, yun ang dapat babantayan natin kung yan ay gagawin bilang isang legal strategy or legal remedy ng mga abogado ng Pangulo. Kahit ba wala pa sa trial proper o wala pang natatalakay, pwede nang gawin kaagad yon yung motion to dismiss sa impeachment? So the moment na sa sandaling hinga ng kasagutan si Vice President Sara Duterte, maaari niyang i-incorporate o isama doon sa kanyang sagot ang motion to dismiss and to ask for a preliminary hearing. Hindi yung nilalaman ng articles of impeachment. Iyan ay bagamat wala yan sa rules ng Senado, hindi naman yan ipinagbabawal. At saka wala itong president, wala pang jurisprudence tungkol dito dahil tatatlo pa lang yan, kasi naman silang na-impeach. Nung panahon noong impeachment cases ni Pangulong Estrada at ni Chief Justice Corona, yan ang unang ginawa ng mga abogado nila na bukod doon sa answer ay motion to dismiss or motion to quash the articles of impeachment ay isinama nila yon at yun ang unang tinalakay. Bagamat yun ay hindi pinagbigyan ng Senado. Pero so dito, ba't kayo nag-aalala doon, Attorney Mac? Parang ang iniisip niyo ba dahil nagkaroon ng palitan ng leadership sa Senado, i-dismiss kaagad yon? Iyon ang aking inaalala doon kasi yung pagkakapalit ng leadership sa Senate ay 13 boto lamang ang kinailangan para mapalitan si Senator Soto ni Senator Cayetano. At iyan ang mga motion to quash the articles of impeachment ay nangangailangan lamang din yan ng 13 votes. So kung nakuha nila yung 13 votes doon sa kaso ni Senator Cayetano, ay hindi malayo na yung 13 votes na yan ay makuha rin sa sandaling mag-file ng motion to dismiss or motion to quash the articles of impeachment. At yun naman mga motion to quash na yan, maaaring gamitin ni Ms. Sara Duterte yung mga grounds na ginamit niya sa pagsagot sa impeachment complaint doon sa House of Representatives na alleged violation of due process or lack of factual basis and so on and so forth. Pero ito po ba makabubuti kay VP Sara? Well, makakabuti rin naman kasi mapapabilis na yung trial, At, in so far as the allegations are concerned. Well, yung allegations na yung mababaliwala muna yun, Hindi, sa publiko po, Attorney Romy Mac, yung pong binabanggit ko, di ba, ang sinasabi natin, marami po akong nakakausap, maka-VP Sara, ha? Pero gusto nilang mapahiya yung mga nag-aakusa kay VP Sara na puro mga inimbento lang nila ang kaso nila laban kay at dito nga sa mga congressman na bumoto, maraming mga taga Visayas at Mindanao na mga kilalang mga Duterte supporters ang bumoto para sa impeachment, Attorney Mac. Yes, so kasama nga yun doon kasi sa motion to dismiss or motion to quash the articles of impeachment, tatalakayin din naman nila yun. Ano ba yung grounds?
So maaaring yung, yung mga grounds na pinagtalunan nila sa House of Representatives, yun din ang the same grounds na gamitin sa motion to dismiss. Mm-mm. Kaya yun ay pwede ring matalakay yung mga ginawa mga basis nila para i-dismiss sa House of Representatives yung nasabing impeachment complaint. Yun din ay pwedeng italakayin sa isang motion to dismiss or motion to quash the articles of Kung kayo po ba ang impeachment. abogado ni VP Sara, ganun ba gagawin ninyo? Sa tingin ko, ganun ang gagawin. Kasi bakit sa aking experience. Oo Kasi nga. ako naman taga-subaybay ako ng impeachment trial. Ako pa naging analyst din ako ng Channel 4 noon sa Estrada impeachment. So doon pa lang sa simula, yun agad ang sinabi ko eh. Ang sinabi ko agad noon, I am sure na ito pag gumawa ng sagot, ay magpapile ng motion to dismiss. At And ganun ang nangyari. walang makakapigil ho sa mga lawyers, sa defense team na ganyan nga ang gawin. So, walang makakapigil doon. Hindi pwedeng pigilan ng prosecution, hindi pwedeng pigilan ng Senado kasi yan ay bahagi ng due process na marinig siya na yan ay magkaroon ng speedy administration of justice. Kasi sa ating saligang batas ay kailangan ng speedy administration of justice. Kung Pwede kukunin po ba kayo ni VP Sara na maging parte ng kanyang defense team ay papayag kayo? Hindi naman tayo po pwede kukunin doon. Tsaka isa pa hindi naman tayo kilala ng BP. Hindi, this is just a hypothetical question, Your Honor. Hindi tayo pwedeng tumanggap ng gano'ng kaso sapagkat hindi naman tayo expert dyan sa bagay na yan at tayo nabibigay lamang ng mga opinion. Well, titingnan natin ang magiging action. Magandang kanya, Magandang punto yun. Yung punto na yan at yan natin titingnan ang Senado. Abangan natin, kasi I'm sure, ako siguro mga 50% sure ako na magiging bahagi yun ng pagsagot ni VP Sara Duterte. Kasi yan ay naging bahagi ng sagot ng mga nakaraang impeachment cases. Opo. Yes, Attorney sir. Mac, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo at isang magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Salamat. Attorney Romulo Macalindal.